Mga ka-daily, naranasan niyo na rin ba yung pakiramdam na parang tumatakbo tayo sa isang treadmill na walang katapusan? Ito yung tinatawag nilang rat race. Negosyo dito, overtime doon. Ang katwiran natin sa sarili natin ay para sa pamilya naman natin ang ating ginagawa. Pero dumarating tayo sa punto ng buhay na habang lumalaki ang ipon, oo nga, o habang nababayaran natin yung mga bills natin, unti-unti naman tayong nabuburnout. Parang hindi na tayo masaya at nawawala na tayo ng gana sa mga ginagawa natin at nawawala na tayo ng oras sa ating mga pamilya. So, dito sa The Filipino Daily, madalas nating pag-usapan ang pagpapalago ng pera, no? Pero ngayon, mga ka-daily, kailangan nating harapin ang isang katotohanan. Walang silbi ang pagiging financially free kung ibang tao naman ang mga palaging nakakasalamuhan natin, nakakausap natin at mga nakakasama natin palagi, hindi ang ating mga pamilya. So, paano nga ba natin makukuha ang balanse ng buhay, ng buo at masayang pamilya, masayang sarili at financially free? Pakinggan nyo ito at sabay nating tuklasin ang mga dapat gawin kung paano natin ito babaguhin simula ngayon. Ang una natin kailangan o baguhin mga ka-daily ay tingnan natin kung ano yung kahulugan ng tagumpay para sa atin. Hindi tagumpay ang may 1 million pesos ka sa bangko kung ang kapalit naman ay magulong isipan, sirang relasyon, sirang pamilya o sirang kalusugan. Ang tunay na tagumpay ay ang tinatawag nating holistic wealth. Walang problema sa pera, malusog ang katawan at buo ang pamilya. So, paano natin ito sisimulan? Ito, kung baon naman tayo sa mga utang, tatrabaho tayo, kailangan nating pag-usapan ang time audit dito. Tingnan natin ang mga bawat oras na lumilipas sa buhay natin. Kasi madalas, akala natin wala tayong oras na free or bakante. Pero kung titingnan natin ang screen time natin sa ating mga cellphone, sa pag-scroll ng social media, sa ang mga oras na iginugol natin sa mga bagay na hindi naman nagpapasaya sa atin. So panandali ang kasiyahan lang. Marami pa lang mga oras na nasayang natin doon sa pag-i-scroll natin sa cellphone natin. Dapat nating matutunan ay prioritize ang mga relasyon natin sa parehong paraan na tinatrack natin ang ating mga gastusin, no? So para din tayong nagbabudget pag tinitingnan natin yung oras natin. Dito pumapasok ang usapang pinansyal. Paano natin magiging financially free kung hindi natin ibubuhos ang 16 hours natin sa pagtatrabaho? Ang sagot ay hindi sa kung gaano tayo katagal nagtatrabaho, kundi sa kung gaano katalino ang sistema na meron tayo sa paggawa ng pera. So una, pagbuo ng automated inflow, ito yung passive income. So hanggat nakadepende ka kasi ang kita natin sa bawat oras na gising tayo, hindi natin makukuha ang kalayaan natin. Kailangan nating magtayo ng mga asset na kumikita kahit tulog tayo o kahit kasama natin ang pamilya natin sa mga pasyalan kagaya nito. Kung nasaan kami ngayon, pwede itong maliit na investment sa dividend paying stocks or Pag-ibig Impito. Pero syempre, dahil nagsisimula pa lang tayo, hindi lang investments ang maaaring maging passive income. Pwedeng negosyo, halimbawa rental business, rental delivery cars na may operators ka o may mga drivers ka na nag-aasikaso. Pwedeng automated online business rin. At marami pang mga ibang negosyo na pwedeng kumita kahit konting oras lang ang ating inilalaan doon. Pangalawa, tingnan natin ang definisyon ng sapat o ang ating pagkakakontento o sa English ay contentment. Noon ka daily, personally, alipin ako ng salapi at sistema ng ibang kumpanya. Pero habang ginagawa ko yung mga trabaho ko na yon, habang nasa trabaho ko, patuloy akong nag-iisip ng mga maaaring negosyo at sinisimulan ko talaga. May action ako. So ayun, meron kumita at nag-resign ako sa trabaho ko noon. Pero dahil hindi ako makontento, talagang ang dami ko pang pinasok na negosyo hanggang dumating ang pagkalugi ng mga negosyo ko. So, dumating ang time mga ka-daily na bumalik ulit ako sa trabaho. Parehas pa rin ang nangyari. So, naulit lang. Habang nasa trabaho, isip pa rin ang negosyo. Habang nasa regular paying job ako. At nagnegosyo ulit at nag-resign ulit kasi kumita na ulit yung negosyo ko. Pero this time, dahan-dahan at maingat na ako. At higit sa lahat, natuto na ako makontento sa kung ano ang meron sa pamilya ko mula sa bigay ng ating Panginoong Jesus Christ. Kadalasan kasi ang dahilan kung bakit hindi tayo makatigil sa pagkayod ay dahil patuloy na tumataas ang lifestyle natin habang tumataas ang kita natin. Tinatawag itong lifestyle inflation. Kung bawat taas ng sweldo natin ay sinasabayan din natin ng bagong, halimbawa, hulugang sasakyan o mamahaling gadget, kailangan nating magkasundo
ng pamilya natin kung ano ang antas ng pamumuhay na sapat na para sa isang buong pamilya para maging masaya ang isang pamilya. Para ang sobrang kita ay mapupunta sa pagbili ng ating mga paghahanda natin para sa ating Freedom Fund, hindi sa pagbili ng mas maraming pang mga utang at mga bayarin. Ito, number 3. Pagsasama sa pamilya sa financial journey. So, wag nating suluhin. Wag nating suluhin ang bigat. At tayo lang ang nakakaalam sa mga pinaggagawa natin at mga nasa plano natin. Pag-usapan natin sa mga hapagkainan ang tungkol sa budget at pangarap ng bawat isa. Kapag naiintindihan ng pamilya natin na nagtitipid tayo o nag-i-invest tayo para sa mas magandang kinabukasan, hindi nila iisipin na pinagkakaitan natin sila. Sa halip, magiging katuwang natin sila. Ang simpleng ipon challenge, yan, yung ipon challenge na yan, kasama ang mga bata, ay nagtuturo sa kanila ng disiplina niyan habang lumilikha tayo ng bonding moment. Hindi lang puro gastos ang alam din nila. Ngayon, sabihin na natin talaga napaka-busy mong tao, dami mong ginagawa, punong-puno schedule mo. So, ayos lang naman yon. So, ito ang tanong, paano natin mapapanatiling masaya ang ating pamilya? So, dito natin dapat tandaan, mga ka-daily. Mas mahalaga ang quality ng oras kaysa sa dami ng oras. Okay? Hindi natin kailangang magbakasyon sa ibang lugar, sa ibang bansa, para maging masaya ang pamilya. Ang kailangan natin ay ang tinatawag na intentional presence. So, ilang beses ba na magkakasama ang pamilya sa sala? Yun. Pero nga lang, minsan mga ka-daily, bawat isa naman sa atin ay nakatitig sa kanya-kanyang mga screen ng cellphone, kahit magkatabi pero malayo ang mga iniisip ng bawat isa. So narito ang mga simpleng paraan naman na pwede nating simulan para mapanatili o maibalik natin ang sigla sa loob ng ating mga tahanan. Una, ang no phone zone. So sa pagkainan, kapag oras ng pagkain, kumakain kayo, bawal muna ang cellphone. Walang notification ng trabaho, walang social media feed. Nagtatanungan dapat kung kamusta ang araw ng bawat isa. Ganun dapat. Pangalawa, ang 15-minute daily connection. Bago tayo matulog o pagising sa umaga, maglaan tayo na 15 minutes na nakatingin lang tayo sa ating mga kasama sa bahay, sa ating mga anak, at sa mga kasama natin sa bahay. Yun. Nakikinig sa mga kwento nila ng walang paghuhusga o pagmamadali. Ang 15 minutes na focus tayo sa pamilya ay mas mahalaga kaysa sa 5 oras na magkakasama nga tayo, ang buong pamilya, pero lutang naman ang isip natin kasi inisip natin ang mga ibang bagay. Pangatlo, ito, pwede rin mga ka-daily ang micro-adventures sa weekend. So sinama ko to, gumawa tayo ng mga tradisyon na walang malaking gastos. Sa halimbawa, sabay lahat magsimba, sabay-sabay maglalakad sa labas, pwedeng magbisikleta. Tuwing linggo ng umaga, yan, magluto ng bagong recipe ng magkakasama at marami pang iba. Ang mga malilit na alaala na ito ang bubuo sa pundasyon ng isang masayang pamilya. Kaya habang maaga pa, habang bata pa ang mga anak natin, mga ka-daily, habang malakas pa tayo, piliin nating maging balanse. Huwag nating hintayin na maging financially free muna tayo bago natin simulang maging masaya, bago natin makakasama ng palagi ang ating pamilya. Pwede natin simulan ang pagiging masaya ngayon sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa bawat oras sa kung anong mayroon tayo habang nasa proseso tayo sa ating itinatayong magandang kinabukasan para sa ating pamilya. Kung nagustuhan ninyo ang mensaheng ito, i-type nyo sa comment section sa ibaba. Pipiliin ko ang balanseng buhay. Huwag natin kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa The Filipino Daily. Maraming salamat sa panonood. God bless. Ingat kayo palagi.